Hi! Have a blessed day to everyone. Ang ating pong topic ngayon ay napanahon po sa mga nangyayari ngayon. So, ang title niya po ay may basher ka ba? Yung mga haters ganon. O, di ba? So, nasabihan ka na ba ng masakit na salita? Kahit kasi usong-uso to dun sa mga social media, sa mga FB, sa mga Twitter, di ba? So ngayon, minsan naman sa pamilya mo, sa mga kamag-anak mo, or sa mga kaibigan mo, marami ang pinanggagalingan ng mga basher na ito. So minsan nga, sama-sama pa sila, di ba? So kaya talagang, ito po, yung mga principles na kailangan nating matutunan, ito po yung dapat nating gawin. Sabi nga nung isang quote, you be the ripest peaches, juice, and then there is someone doesn't want it. Diba? Ibig sabihin, kahit na anong gawin nating mabuti, merong mga tao na hindi nakaka-appreciate. O meron talagang tao na galit sa atin, hindi natin alam kung bakit. Diba? Or meron naman tayong mga minsan hindi na napapagkaintindihan. Tapos lumalala. Di po ba? So, po natin gawain sa mga taong yun ay deadmahin na lang natin. Kasi, sabi nga, diba, hindi lahat ng tao mapiplease na. At meron din pangyayari na minsan, decade na, o taon na, o ilang buwan na galit sa'yo. At kahit anong gawin mo, galit pa rin sila sa'yo. So, ang testimony ko nito is mamaya ko, share ko sa inyo. So, nangyayari, nagiging, nadidiscourage tayo, nagiging bitter tayo, di ba? Pagka nakaka-experience tayo ng nababash tayo. So, ang masama minsan, pag mahina-hina at walang personal na relasyon sa Panginoon, ang nangyayari, nagsusuicide po pag hindi nila kinaya. Kaya talaga pong napakahalaga ng ating topic na ito na ma-share din natin sa iba, sa mga mahal natin. Dahil hindi natin alam na dumadaan pala sila sa ganito. Diba? So, sabi nga dito sa number 1, deadmahin mo na lang. Sabi dito sa Luke 21:17-19, everyone will you because of me, but not a hair of your head will perish. Stand firm and you will win life. O diba? Basta daw po talaga, ano lang tayo, no? Magpakatatag lang tayo. Kasi talagang marami po talaga ang mga tao, at minsan ito ay mga ginagamit ng kalaban natin. Minsan naman hindi nila alam na ginagamit sila, di po ba? So, wag tayong gaganti. Si Lord ang gaganti. Don't repay evil to evil, no? Sabi nga, di ba, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yun yung salita ng Diyos. Naalala ko yung anak ko si Emmanuel nung maliit. Sabi niya, nanay, di yung pagkain na lang ng bibe, yung ibabato ko para matigas. Sabi niya ganyan. Kasi nung nandun siya sa ate ko, may mga tinapay, minsan yung pagkain ng bibe, yung matigas. So, ngayon, dahil diba, binababad naman yun po daw ang ibato. So, glory to God. So, sabi nga, so sa number 2, ang number 2 naman, huwag ka nang magalit. No? So, sabi dito sa Peter 3:9, do not repay evil to evil. No? Hindi ko na po babasahin ng buo. Kasi, for the sake of time, that you may obtain blessings. Diba? So, kaya, wag po nating balikan o wag natin silang gantihan. No? Kung masama ginagawa nila sa atin, sabi nga dito, do not fight back. No? Madali pumasok sa gulo, mahirap labasan. Diba? Lalo sa social media. Kapag may na-post ka na, pwedeng i-demanda, diba? Kasi
Na-post mo na yun eh. Kaya wag nga pa tayong magdidesisyon o magsasalita o magpo-post nang tayo ay galit. No? Kahit na anong ginagawa nila sa atin, wag po natin balikan. No? Sapagkat minsan tayo pa ang mapapahamak. Diba? At saka, sabi nga dito, baka hindi sila nakakaranas ng pagmamahal. Kaya nangyayari yung ganon. So, ikaw yung binabash. Nakikita kasi ng mga basher na tagumpay ka, buo pamilya mo, no? Tapos sabi nga, 'di ba, pag punong-puno ng bunga ang isang puno, 'di ba, binabato. Kaya deadmahin lang na talaga natin. So sabi naman dito, yun nga, yung wag natin balikan ng kung ano yung ginagawa nila sa atin. Kasi mahirap na po pag nandun na tayo sa sitwasyon na yun. And sabi nga dito, an eye to an eye will makes the whole world blind. Diba? Kaya talagang pagpalain po natin sila. No? I-bless natin sila. At i-bless tayo ni Lord. No? At huwag tayong mag-aksaya. Sabi nga dito sa number 3 naman, huwag mag-aksaya ng panahon sa mga bashers mo. Diba? Kasi sabi dito sa Psalms 38:19, many because may enjoy without cause. Talagang, so kapag inisip natin, masisira lang ulo natin. No, bakit sasabihin natin, bakit kaya ganun? Bakit kaya ganito? Diba, isip ka na isip hanggang nawawala ka na sa mood, hanggang nagagalit ka na. Ang pangit po, nagiging tayo, yung naapektuhan yung emosyon natin. Kaya napakahalaga po, wag natin silang patulan, no? Sabi nga dito, some people will hate you without reason. No? Hindi mo alam bakit ganun. Kaya nga po, pag ako nanonood, o kaya nagpe-Facebook, no? O kaya yung mga napapanood sa YouTube or what, yung magaganda po, yung mga pangit, hindi ko yan ini-entertain. Ang ini-entertain ko po, ang pinapanood ko, ay at binabasa ko, ay yung may mapupulot ako na maganda, no? Mabuti, no? At makakapag-encourage. At ito rin ay sinishare ko din, di ba? At para maging productive po tayo. Kasi, di ba nga, minsan sinishare ko sa inyo na may nabasa ako, may napanood ako. So, chill-chill lang, sabi nga ng word ni Lord. Talagang, pagka tayo nagtiwala sa ng Panginoon, hindi po tayo mapapahama. And rin mo na lang sila. Sabi dito sa 4:32, instead, be kind to one another, tender-hearted, forgiving to one another, just as God, through Christ, has forgiven you. O, diba? Kaya talagang, napakahalaga po talaga na pakita pa rin natin na yung maganda, no? Lagi nating ipakita yung kahit na anong ginagawa sa atin na masama, ibalik po natin sa kanila. Natin ang pagmamahal natin, ipadama natin, igawin natin yung mabuti, diba? So, sabi dito, confess our sin. Miskin sa atin, humingi po tayo ng kapatawaran, no? Rin din natin sila. Sabi nga dito yung mga Pilipino daw mahilig magtanim. Lalo ngayon, 'di ba? Usong-uso yung mga plantita, ganyan. Pero sabi nga, wag lang, no? Yung magtanim ng sama ng loob. Kasi ano man ang itanim mo, aanihin mo. Ano bang gusto mo? Blessing or curse, 'di ba? So, ang magiging maaani mo nung bitterness, no? Kasi baga, marami nga po akong kakilala nang mula bata pa, no? Galit na siya, hanggang tumanda siya, galit siya. Kumbaga sa isang tao, o sa magulang niya, o sa anak niya, nakakalungkot po yung mga ganun na hindi nakakalaya. Kaya ipag-pray po natin sila, no? Sabi nga, hindi dahil nagpapatawad tayo, dahil iyon lang ang tama, kundi, yes, iyon ang tama, at nagpapatawad tayo dahil para sa atin din.
Kasi alam nyo po, kapag tayo ay hindi nagpapatawad, sinasabi nga yan, miski sa mga doktor talaga, di ba? Ano ang naaapektuhan? Yung kalusugan natin, yung kidney natin, yung vital organ, yung blood vessel. Nagkakaroon tayo ng hypertension. Di ba nga, minsan sasabihin, kahit nga walang high blood, naku, na-high blood ako sa tao na yan. Kaya talagang, ang mayayari sa atin, di ba? Magkakaroon, yung sabi nga, yung mga naha-hospital ngayon, di lang naman niya, puro COVID. Di ba? So, ang nagiging ano po niya, complication. Nagkakaroon dahil nga merong kang bitterness, merong kang galit, nai-stress ka. Di ba? Minsan nga yung amo nga ni Hasmin sa Singapore, ang daming pera, ang dami ng ginawang test, ang dami na lahat na. Hindi malaman kung anong sakit. Walang lumalabas na sakit. Alam nyo, stress. Kaya talaga po kailangan ingatan natin ang sarili natin. No? Ingatan natin yung negative emotion natin. No? So, hayaan na lang natin sila na magalit kung anong gusto nila. Basta ipag-pray natin sila. Ngayon, bahala na ang Diyos kumilos sa kanila. So, sabi dito sa number 5, pagpalain mo ang mga bashers mo. Sabi sa Proverbs 26, curses cannot hurt you unless you deserve them. They are like birds that fly by and never light. O, diba? Kaya talagang pagpalain na lang po natin sila. Pero ang hirap gawin, diba? Ang hirap gawin na, sabi nga, yung katulad ng mahalin mo ang kaaway mo. Nasa Bible yan, diba? So, pero yun po ang tama eh. At yun po ang makakatulong sa atin. No? Power in our confession. Nga yung sinasabi, bless them. O kahit na naiinis ka, o ang sabihin mo, ang ilabas mo sa bibig mo, puro blessing. Kasi, sabi yan, sumpa nga yan eh, babalik sa'yo. No? Na, kung kinurse mo siya, hindi siya karapat-dapat, so, babalik sa'yo. Eh, kung binless mo siya, hindi siya karapat-dapat, babalik rin sa'yo. O, di ba, ano ba ang gusto mo? Curse or bless? Di ba? Or blessing. Na parang sabi nga, parang ibon yan. Kumbaga, pag iyan ilumipad, dadating ang panahon, babalik at babalik siya dun sa puga. Diba? So, whether you like it or not, babalik sa'yo ano man ang sinabi mo. Kaya ingat po tayo. Amen? So, yun yung mga principles. No? At, some people here in this world will bless you. Some will curse you. So, yung mga sabi parang yung kay diba, yung kay Joseph na na buhay, maya share ko sa inyo. Sabi nga dito sa Genesis 12:3, I will bless those who bless you, and I will curse people who curse you. All people on earth will be blessed through you. O, diba? Mabibless daw yung mga tao dahil sa atin. Dahil ano yung gagawin mo, ano sasabihin mo, yun ang mangyayari. Kaya talagang iba po pag ang Diyos ang gumante. Huwag po tayong gagante. Diba? Sabi nga doon sa Matthew 6:33 na seek ye first the kingdom of God and righteousness, and all those things shall be added unto you. Ang ibig sabihin po pala ng righteous is justice. Yun yung meaning. Kaya talagang alam natin ang Diyos. Diba? Sabi nga dito, leave room for God's wrath. No? Huwag susuko. Nagawa na mabuti ang mga basher na yan. No? God use basher lead you to God's want you to do. Sabi, di ba? Ito na yung sinasabi ko sa inyo na yung buhay ni Joseph. Basahin nyo lang po sa Bible. Napakaganda po ng buhay ni Joseph. Buhay niya. Nasabi dito, from the pit to the palace. Sabi po, dito nyo po basahin sa Genesis 37:39. No? Alam ni Taning kasi yung plano ni Lord sa buhay natin. No? So, kaya gagawa siya ng paraan. Gagawa siya, hahadlangan niya yan. 'Di ba? Pero, anong nangyari sa buhay ni Joseph? 'Di ba? Sa mga pagpaplano ng mga kapatid niya, hinulog siya sa balon, binenta siya. Pero, sabi nga ni Joseph, yung lahat ng mga banta, sabi niya dito,
Sila na nagbanta, nagplano para sa ikapapahama ko. Pero gagawin ni Lord para sa akin sa ikauunlad ng buhay ni Joseph. 'Di ba? So, yung pa rin ang magli-lead dun para mapunta tayo sa plano, sa magandang plano ng Panginoon sa buhay natin. Kahit anong gawing hadlang ng kalaban, basta magtiwala lang tayo sa salita ng Diyos, makikita po natin ang Panginoon. Grabe po talaga. Kaya, tinan nyo si Joseph, di ba? Became the second man, no? Second man of Egypt. Kasi, ano po tayo we have destiny. Meron na po tayong destiny. Kahit ano pong gawin ng kalaban, pangyayarihin at pangyayarihin ng Panginoon. Basta tayo sumusunod, inuuna natin ang Panginoon. Diba? Kaya talagang, to God be the glory, talagang nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa kabutihan niya. At sa yung mga word na to, sa mga sinishare sa amin, talagang gusto ko rin pong ma-share sa inyo. Ayan nga, you are meant and destined, no, to be blessed, successful, no? Yun nga yung magandang plano ng Panginoon. Yun nga yung sinishare ko sa inyo, yung kapatid ko po na meron po kami naging misunderstanding, yung nasunugan po kami, yung total na wala talaga natira sa bahay namin. Nagalit pa po siya sa akin. So, mahabang ano po, kaya hindi ko nasasabihin. Pero, yun po, nung namatay ang mother ko, nire-reach out ko siya kasi wala akong tigil na reach out sa kanya. Pero, talaga pong hindi ka papansinin. No? Pero, nung patay po yung mother ko, talagang nagingi ako ng kung ano man ang pagkukulang ko, kung ano man pagkakamali ko. No, akala ko okay na kami, pero pagkatapos po nun, galit na naman siya sa akin. So, ako po, talagang naaapektuhan. Hanggang po nitong sa huli, talagang, kaya nga sabi ko, ang buti-buti ni Lord, alam na alam niya yung heart ko na, nag-aano ako sa kanya, Lord, sabi kong ganun, yung, alam ni Lord yung pinagdadaanan ko, na sabi ko, ayoko nito, gusto kong makalaya dito, gusto ko rin makalaya yung kapatid ko, yung bang, tanikala ng kalaban, yung nakagapo siya doon, yung sa galit niya, ano man, ang dahilan bakit, at hindi mawala-wala yung galit niya sa akin. Kaya talagang, miski meron akong isang tita na talagang nagkaroon din kami ng misunderstanding. Tapos nagalit din po siya sa akin. Pero nire-reach out ko po. Kaya talagang, pero ang natutuwa nga po ko. Meron din akong dalawa pang kapatid na noon, galit din sa akin. Pero nung bago po nawala yung isa kong kapatid, talaga naunawaan kami at talaga kasi nagre-reach out po talaga ako. So glory to God, di ko tinataas yung sarili ko. Alam ko may mga pagkukulang din ako, no? Pero sabi ko nga talagang ipinauubaya ko na lang kay Lord kasi sabi nga, di ba, hindi naman natin gusto na yung gantihan sila ni Lord. Pero ang prayer ko po is makalaya sila doon sa tanim na naririto sa puso nila, yung galit, anuman. So, anumang negatibo. So, at para pagka sila kumbaga lahat naman tayo doon pupunta, o ako man ay mawala na, tipo ba, kumbaga okay na. So, talagang, kaya nung ito po ay senior nung Sunday, sabi ko, i-share ko to kasi ang ganda-ganda. Kaya, to God be the glory. O, kapatid, kung sino man ang nakaka-relate dito na yung mga naninira sa'yo, basta wala kang ginagawang masama, hingi ka tawad, kung ayaw nila, bahala na si Lord sa kanila, di ba? And basta mag-bless lang natin sila na i-bless para tayo ay mapagpala. So, thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon, Lord. Lord, sa aming napakinggan na ito, Lord, na nakakapag-encourage sa amin, Panginoon, na yung mga salita mo, Panginoon, kaawaan mo sila, Panginoon, pagpalahin mo sila, Lord, lahat ng mga naninira, lahat, Lord, ng merong mga negative thoughts sa amin, oh God, at mga sinasabi, Panginoon, settle our hearts, oh God, Lord, tulungan mo kami, Lord, na magkasundo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na walang imposible sa'yo.
magkaroon kami ng peace of mind, Panginoon. Bahala ka na, O God. Panginoon, we believe that you are in control in all situation of our lives, O God. At patuloy kami susunod sa iyong mga salita, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat sa katagumpayan. Salamat sa pagpapala, sa pag-iingat mo, Panginoon. Thank you, Lord, for your divine protection, divine health. Sa lahat-lahat ng nakikinig, Panginoon, Lord, pagpalain mo kaming lahat, O God. Gamitin mo ang aming mga testimony to encourage one another, O God. Oh, we give you praise, we give you glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Glory to God. Amen. Hanggang sa